Nako, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang kape at balita dito sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po para mas marami tayong content na gagawin, ano ho, mga kaibigan, sa susunod pa pong mga panahon. Ang title ho ng ating topic ngayon ay yung pang-iespya ni Ping Lacson sa mga kapwa niya senador. Hindi po palalagpasin nitong si Senador Rodante Marcoleta. Mukhang sa susunod po na mga araw, mga kaibigan, matutunghayan natin ang mas mahaba at mas maigting pa na balitaktakan sa pagitan po naman ng dalawang senador na kung saan alam naman ho natin na dating chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado, itong si Senador Rodante Marcoleta, nung nagpalit ho ng liderato, napunta kay Senador Panfilo Lacson, na kamakailan naman po nagbitiw, parang wala yatang nakikitang pwedeng ipalit at ihalili sa kanya, kaya pinilit siyang magbalik. At sa dating nga po na November 14, sinabi ho nila na itutuloy ho nila yung investigasyon ng Senado, partikular ng komite ng Blue Ribbon. Diyan po naman sa naudlot na investigasyon sa flood control projects, mga kaibigan. Pero dahil nga po sa sinasabi ho ng marami na napupunta sa maling direksyon, yun po namang investigasyon ng Blue Ribbon sa ilalim po ni Lacson, matindi ho at maraming mga pagtutol, mga kaibigan, at pagkontra ang lumalabas dahil nga po sa hindi ho nila inaasahan yun po namang direksyon na tinatahak ng naturang komite. Kinu-question, mga kaibigan, ni Senador Rodante Marcoleta ang authority o otoridad ng kapwa niyang senador si Ping Lacson na magpakuha po ng CCTV footage ng kanyang mga kapwa senador. Magugunita na itong nakalipas po na mga araw, binanggit po ni Lacson dahil ang pinupuntirya ni Lacson ay itong testimonya nitong dating Marines Technical Sergeant na si Orly Gutesa, kung saan direktan niyang binanggit ang pangalan ni Saldico at ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan siya nagde-deliver, mga kaibigan, ng maleta, limpak-limpak na mga salapi. Mga kaibigan, pinupulaan ng marami ngayon itong si Senador Lacson dahil bakit pinagtutuunan mo ng pansin yung sinasabi na peke na pirma ng abogado na nagnotaryo dyan sa affidavit nitong si Gutesa. Hindi mo nga mapatawag-tawag yung mga mas malalaki na mga isda na dapat siyang mapanagot. Bakit itong si Gutesa ang pinupuntirya mo? Yun ang tanong ng maraming senador, maraming mababatas, maraming abogado, at sa pangunguna nga nitong si Senador Rodante Marcoleta. Itinanong po ni Marcoleta na meron ba sa regulasyon ng Senado na kailangan mong iespya, patiktikan yung tanggapan ng iyong mga kapwa senador kapag pinaghihinalaan mong meron silang pinagtatakpan o itinatago? Ang tanong ni Kadante, ni Senador Rodante, masama ba na may pumupunta sa opisina ng isang senador at bakit mo ito pinakikialaman, Ping? Oo nga naman, testimonya, nag-testify under oath itong si Sergeant Gutesa dyan sa Senado. Nanumpa siya na totoo. Hindi mapasusubalian yung kanya mga sasabihin doon, nanumpa siya sa harap ng maraming senador. Tapos anong purpose nung pagpapakuha mo ng footage, Senador Pinky? Gusto mong i-connect
doon sa opisina ni Senador Marcoleta, gusto mong kunin yung video footage, siyempre, makikita mo doon na galing doon sa tanggapan ni Senador Marcoleta, itong si Gutesa dahil sa kanya siya nagpatulong para mabanggit niya yung kanyang testimonya dyan sa Senado. So anong masama doon? Yun ang tanong nitong si Senador Marcoleta, mga kaibigan. Ang matindi pang tanong ng Senador Marcoleta, meron ka bang otoridad lakson na gawin iyon? Neespiyahan ng iyong mga kapwa senador. Bakit ka nang iespya sa kapwa mo senador? Natural anya na magpunta siya sa tanggapan ko dahil sa kanya siya inilapit nitong si dating Congressman Mike Defensor. Idinagdag pa ni Senador Marcoleta, mga kaibigan, na gaano kalawak ang otoridad mo. Gaano kalawak ang otoridad mo, Lacson, na pwede mong pakialaman ang kapwa mo senador. Pwede mong pangibabawan ang kapangyarihan ng kapwa mo senador. Parang feeling yata nitong si Ping Lacson, siya pa yung chief PNP, mga kaibigan. Asal pulis itong pinaiiral niya. May authority ka ba na gawin yon? Yun ang tanong ni Senador Marcoleta. At itong matindi. Ang sabi ni Senador Marcoleta, sino ka? Sino ka, Lacson? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang lahat, partikular ng kapwa mo senador? Nako, dahil sa mga pahayag na ito, mga kaibigan, nitong si Senador Rodante Marcoleta, asahan ho natin na mas maigting pa ang pakikibagbalik-taktakan nito laban kay Ping Lacson sa darating na mga araw habang nagpapatuloy po yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At magsisimula nga po ito sa Nobyembre 14 na sinabi na po ng chairman ng naturang komite sa nakalipas na mga araw. Talagang hindi palalagpasin ni Senador Marcoleta itong mga alam niyang saliwa, mga kaibigan, saliwa na ginagawa ng kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kahit sino yung simpleng tao lamang ang mag-aaral nito, mag-a-analyze itong mga nangyayaring ito, alam niya bakit nga naman ididiin mo yung dilis at hindi yung mga malalaking isda ang dapat mong habulin. Sabihin nating mali at pineke, yun pong nag-notarize, pineke yung lagda ng abogado na nag-notarize dyan sa affidavit nitong si Gutesa, pero nabaliwala daw ho yun noong siya ay manumpa ng kanyang sinumpang salaysay dyan sa Senado. Nabaliwala ho yung pagkakamaling yon dahil natuloy naman yung pagbanggit niya, nanumpa siya dyan sa Senado at binanggit niya yung kanyang mga gustong sabihin. Yung buong testimonya ni Gutesa under oath ay nabanggit po niya dyan sa Senado. So mababaliwala daw ho kung ano man yung sinasabing peke, yung pirma ng nagnotaryo doon sa kanyang affidavit, mga kaibigan. Sa kabilang dako, nabanggit natin kanina itong si dating Congressman Mike Defensor, natatawa siya, mga kaibigan. At the same time, dismayado siya. Itong si Mike Defensor sa direksyon na tinatahak po ng Senate Blue Ribbon Committee under Panfilo Ping Lacson, kaugnay po naman itong flood control projects, partikular sa testimonya nitong si dating Technical Sergeant Orly Gutesa. Si Gutesa, iginiit po nitong si Defensor na siya po yung unang kinontak nito at siya yung nagdala kay Senador Marcoleta. Iginiit ni Defensor na si Gutesa ang pinakawalang kinalaman sa nangyaring perahan dyan po sa pondo ng flood control. Iginiit po nitong si Defensor, mga kaibigan, na magde-deliver lamang siya sa bahay ni Saldico. Pero bakit siya ngayon nang ginigipit? Imbes na ipadawag ang maraming o ang dalawang tao o ibang mga tao na consistent na binabanggit
Unang-una dun sa kanyang testimonya at binabanggit din po ng ilang mga testigo. Ito yung mga tauhan ni Saldico na sina Mark Teksay at maging si Paul Estrada, mga kaibigan, na sila yung tumatanggap ng malimaleta ng mga pera na idinedeliver dyan po naman sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, at maging sa tahanan nitong si dating Speaker Tambaloslos. Mga kaibigan, sinabi nitong si Defensor na ilang beses na binanggit ni Gutesa ang pangalan ng dalawa at ng iba pang mga testigo, pero nagtataka siya bakit hindi ipinapatawag man lang ng Blue Ribbon Committee. Imbes na ipatawag itong mga taong to na imbes o direktang mag-uugnay kay Saldico at kay Tambaloslos, mas pinagtutuunan yung umano'y pinekeng pirma ng abogado. Diyan po sa testimonya, mga kaibigan, nitong si Technical Sergeant Gutesa. Tama nga ba naman yun? Simpleng tao lamang po, simpleng mamamayan ang mag-isip niyan, hindi tama yung direksyon nga naman. At may isa pang nakakamagnet pakinggan, mga kaibigan. No? Yung tungkol sa pasaporte nitong si Saldico. Yung dating congressman, no, mga kaibigan, na talagang siya yung tinutukoy talaga na gumawa nitong mga kababalaghan na to. Sa utos na rin anyala ng kanilang boss. Sadya daw talaga, mga kaibigan, na ayaw ikansela o kansilahin ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte nitong si Saldico. Kasi yan lamang ho yung tanging pamamaraan, mga kaibigan, na mapauwi sa Pilipinas kapag kakanselado na itong Philippine passport ni Saldico. Siyempre, hindi na siya makagala kung saan-saan dahil wala na siyang dokumento, wala na siyang passport. Ginawa ito kay dati yung Congressman din Tebes, si Tebes, mga kaibigan, yung suspect sa pagpatay sa isang gobernador dyan sa Negros Oriental. Bakit hindi nila kayang gawin ito? Ang basa dito, mga kaibigan, ng isang dating congressman, itong si Congressman Jing Paras, sabi ho niya naturalmente na ayaw ipakansela yung passport ni Saldico dahil kapag ginawa nila iyon ay mapapauwi ito, mga kaibigan. Baka paglapag na paglawag pa lamang niya dyan sa saan mang airport dito sa Pilipinas, agad siyang huhulihin. Pag nahuli itong si Saldico, siyempre, kanya-kanyang na ito pagsasalba sa sarili. Siyempre, aasahan na natin na ingunguson niya kung sino yung kanyang mga boss. Kung sino yung nag-utos na gawin niya itong mga kababalaghan na ito dyan sa budget ng 2025 na nagdulot nga po ng mga ghost projects, hindi napunduhang mga proyekto at pagkawala ng pondo na dapat ay para sa mga flood control projects, mga kaibigan. Tama nga naman. Ano kaya ang panakot na ginawa sa DFA? Ano ang panakot na ginawa ng kung sino mang nasa likod nito para matakot po yung DFA at tuluyang hindi ipakansela itong pasaporte ni Saldico? Dahil yan lamang po ang isa sa sinasabi nilang magiging paraan para mapauwi itong si Saldico at matanong siya kung sino yung kanyang mga boss na nag-utos sa kanya na gawin ang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Siyempre, mga kaibigan, kapag ginawa yan, mapapauwi siya, ingunguso niya kung sino yung kanilang mga boss. At siyempre, kung hindi ho nila ikakansela yung pasaporte ni Saldico, total, busog naman na siya Marami na siyang pera, kahit hindi na bumalik ng Pilipinas. Palipat-lipat na lamang siya. Kayang-kaya niya yun. Dami niyang pera Kaya yun ho ang nakikitang dahilan kung bakit hanggang ngayon
hindi pa rin pinapakansela ng Department of Foreign Affairs yung pasaporte ng nawawalang si Saldico. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kapayat Balita program sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, maligaya na tayo para mas marami pa po tayong content na gagawin. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bye!